Donald Trump will go to jail. Period. Again, Donald Trump will go to federal prison. Period. Kung ikaw ay naniniwala na si Donald Trump ay inosente sa kabila ng patong-patong na kaso na kanyang hinaharap, ikaw ay isang malaking hunghang. Kung ang opinyon mo o tingin mo na si Donald Trump ang pinakamahusay na naging presidente ng bansang Amerika, isa kang malaking hunghang. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko mawari kung kayo ay natural o likas na tanga o nagtatanga-tangahan lang. Ano dun sa dalawa? Kayo ba ay natural na tanga o nagtatanga-tangahan lang? Kayong mga Donald Trump fanatics ay walang pinagkaiba sa mga Marcos fanatics sa Pilipinas. Pinakikinggan nyo lang ang gusto nyong pakinggan, hindi ang dapat nyong pakinggan. Pinaniniwalaan nyo lang ang gusto nyong paniwalaan, hindi ang dapat nyong paniwalaan. Tinitignan nyo lang ang gusto nyong tignan, hindi ang dapat nyong tignan. Kayo ay misinformed, unknowledgeable, at sadyang tanga. Sadyang tanga o nagtatanga-tangahan? Ano dun sa dalawa? Sa lahat ng Marcos fanatics sa Pilipinas, ito ang masasabi ko sa inyo. Aralin niyong mabuti ang kasaysayan. Pag-aralan niyong mabuti ang kasaysayan na bumalot sa ating bansa at lipunan. Huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news. Huwag basta-basta sasang-ayon sa mga fake news na nakikita nyo, naririnig nyo, napapanood nyo sa social media na kagaya ng TikTok, Facebook at YouTube. Ito ang pakatandaan nyo, mga katoto. History is the answer for ignorance. Learning proper and factual history is the answer for ignorance. Okay? We cannot move forward without knowing our history, the factual history. Kayong mga Marcos fanatics, huwag basta-basta tatalon sa bandwagon ng mga tanga. Okay? Kayong mga Marcos fanatics, huwag basta-basta iinom sa Kool-Aid ng mga tanga. Makinig kayo mula sa mga taong tunay na nakakaalam ng kasaysayan. Pag-aralan nyo ang factual history. Huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi, sa mga chismis, sa mga marites. Okay? Huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news na inyong naririnig at napapanood sa social media. Okay? Oo nga pala, mga katoto. Kung ako ang tatanungin nyo, ang pinakamahusay na presidente o naging presidente ng bansang Amerika ay si Franklin D. Roosevelt. Ang pinakamahusay na naging vice-presidente ng bansang Amerika ay si Henry A. Wallace. Okay? Uulitin ko, para sa akin, ang pinakamahusay na naging presidente ng bansang Amerika ay si Franklin D. Roosevelt. Definitely not Donald Trump. At hindi rin ang iyong idolo na si Barack Obama. Okay? Franklin D. Roosevelt. Sa bansang Pilipinas naman, ang pinakamahusay na naging presidente ay walang iba kundi si Ramon Magsaysay. Okay? Uulitin ko. Ang pinakamahusay na naging presidente sa bansang Pilipinas ay si Ramon Magsaysay. Gusto kong samantalahin ng pagkakataon na pasalamatan ang lahat ng taong lumaban sa diktadorya ng rehimeng Marcos. Gusto kong samantalahin ng pagkakataon na pasalamatan ang lahat ng tao na lumaban para sa tunay na kalayaan. Gusto kong samantalahin ng pagkakataon na pasalamatan ang mga taong kagaya ng aking mga magulang na tunay na lumaban para sa tunay na demokrasya. Maraming salamat sa inyong lahat.